Good evening. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, God is God is justice. God of justice is this our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight is God is justice. It is our Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ is God, not man. Wrong doctrine about this. Man is our Lord Jesus Christ. Because our Lord Jesus Christ is the owner of the heaven and earth. Is that our Lord Jesus Christ is God. Diyos po yung ating Panginoong Yesus kasi siya po yung hahatol eh. Yun po yung ating topic. Ang ating pong Panginoong, ang hahatol po kasi sa sanlibutan yung Diyos. Hindi po pwedeng hahatol po ang tao. Ganun po. Diyos po yung ating Panginoong Yesus kasi siya po yung Diyos ng kahatulan eh. Ganun po. Siya po yung Diyos na nakipag-tipan kay Moises sa lahat po ng mga propeta. Siya po yung gumunaw sa Sodoma at saka sa Gomora, ganun po. Saka dun sa Kinoe, siya po yung justice ng lahat kasi binigay na ng Ama sa kanya ang lahat po ng bagay. Kaya siya po yung justice ng lahat. Mali pong aral yon yung maghukom sa sanlibutan ay tao. Diyos po yung maghukom sa sanlibutan, hindi po tao yun. Siya po yung nakipagtipan sa lumang tipan at bagong tipan. Ganun po, siya po yun, yung Panginoong Yesus po yun. Ang hukom po, sa mga kumpanya po ng trabaho, no? Siyempre, ikaw ang may-ari ng kumpanya, ikaw ang masusunod doon, ikaw yung batas, di ba? O, di ba? Ikaw yung masusunod, ikaw yung batas. Halimbawa, may-ari ka ng Philippine Airlines, siyempre ikaw masusunod, ikaw yung justice doon. Pero under ka naman ng gobyerno sa batas mo. O kaya meron kang kumpanya, under ka ikaw ang masusunod sa kumpanya mo, ganun po. Ikaw ang batas doon. Ganun din ang Panginoong Yesus kasi siya yung justice. Siya yung may-ari ng langit at lupa eh. Siya nagbigay ng utos eh. O kaya siya po yung justice, yung Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus po ang justice ng lahat kasi siya yung may-ari ng langit at lupa eh. Siya ang nagbigay ng utos, siya rin po yung justice. Siya yung nagbabantay sa tao, o kung ano yung ginawa, o gagantiin niya. Alam niya yung isip puso ng tao, ganun po. O halimbawa, meron kayong kumpanya ng kung anong factory yun, siyempre, kayo yung batas dun, kayo po masusunod dun, di ba? Sa inyong kumpanya, o meron kayong garment, o siyempre, ikaw ang batas dun, ikaw yung may-ari eh. O ganun din ang Panginoong Yesus, siya po yung may-ari ng langit at lupa eh. Siya yung justice, yung Panginoong Yesus. Siya may-ari ng langit at lupa eh, sila mag-ama eh. O kaya siya po yung justice, siya yung nagbigay ng utos eh. Siya po yung justice. Wrong doctrine about our Lord Jesus Christ is man. Kasi isa justice, God of justice is our Lord Jesus Christ. Hindi naman pwede yung justice natin eh, tao. Ano po yun? Mali po yun, mga bulang propeta po yun. Bulang propeta po yun, yung ang justice sa buong mundo
ang tao. Bulaan po yun, hindi po yun tunay na church. Mga bulaan po yun. Mali po kayo dyan. Kasi siya yung may-ari ng langit at lupa eh. Siya yung nagbigay ng utos eh. Siya rin yung nagbabantay sa tao. Siya yung nakakaalam ng isip puso ng tao. Oh. Tapos siya yung maghuhukom. Tapos tao maghuhukom. Maling aral po yun. Yung tao maghuhukom sa buong mundo. Diyos po yung maghukom. Siya yung Diyos ng katulan. Ganun po. Siya yung nagbigay ng utos. O siya rin ang maghuhukom. Siya yung may-ari ng langit at lupa. Siya nagbigay ng utos eh. Kaya siya yung maghukom, yung Panginoong Yesus. Hindi po pwede yung tao yung maghukom sa buong mundo. Mali po yun. Mga bulaan po yung tao ang Yesus mo. Isa rin po yan sa 666. Miyembro rin po yan. Kasi pagka meron kang kumpanya, di ba, ikaw masusunod doon, ikaw ang batas doon. O meron kang factory ng kung anong factory mo dyan, o ikaw mamahala, ikaw masusunod. O pag may nagkamali, paparusahan mo. O ganun din yung Panginoong Yesus, siya may-ari ng langit at lupa eh. Siya nagbigay ng utos, o siya rin yung justice. Ganun po. Siya po yung nakipagtipan sa lumang tipan at bagong tipan. Ganun po. Siya yung humatol sa kay Noe at saka sa may siya rin yung humatol sa Gamora, di ba? O siya yung humatol din kay Satanas. Siya rin yung humatol kay Satanas eh. Si Satanas eh, parusa na lang ang inaantay niya sa paghukom na lang eh. Kasi judge na si Satanas eh. Siya rin yung humatol doon eh. Kasi nga, Diyos yung Panginoong Yesus eh. Di ba? Diyos po yun. Kaya nga, inatulan. Ang Panginoong Yesus, siya po yung nakipagtipan sa lumang tipan at bagong tipan. Siya po yung nagbigay ng utos. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan. Siya po yung hukom ng lahat eh, Panginoong Yesus eh. Hindi po pwede po yung ikaw yung may-ari ng kumpanya tapos pasusunod tao, ano ka? Hindi po tao. Siya po yung nakipagtipan sa sa lumang tipan, bagong tipan. Ganun. Ito po siya yung naghukom sa Sodoma at saka sa Gamora. Hinatulan nga niya si Satanas, di ba? O, hinatulan eh. Sabi ng banal na kasulatan, siya rin umatol kay Satanas eh. Parusa na lang iniintay ni Satanas, ganun. Diyos po yung Panginoong Yesus, hindi po tao maghukom sa lupa. Napakalaking kabubuhan naman yan eh. Siya nga nagbigay ng utos eh. Siya rin yung maghukom eh. O, di ba? Tapos sabihin nyo tao, mali po yun. Yung mga bulaan po yun. Ito, basahin ko sa inyo rito. Kasi si Satanas, sinatulan na po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kasi mahaba itong aral na to eh, no? Sinatulan ni sa Satanas eh. Parusa na lang inaantay niya eh. Sinong humatol doon? Ang Panginoong Hesus. Itong sabi po ng banal na kasulatan dito sa 12 ng Apokalipsis 9 hanggang 11. At hininahagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid, na siyang sa kanya ay nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero." Yun, dinaig nila yung Diablo dahil sa dugo ng kordero. Yun, sabi rito. At dahil sa salita na kanilang patotoo.
At hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. O yun, hinagis yung Diablo ron eh. Siya rin umatol sa Diablo, di ba? O kaya bang hatulan yung Diablo kung tao ka? O di ba? Siya yung umatol sa Diablo. Kaya tinapon sa langit yun dahil nagtagumpay siya dahil sa dugo ng kordero. O ganun. Kasi nga, sabi nga ng Panginoong Yesus hinatulan na ang prinsipe ng sanlibutan ito. Sabi ng Panginoong Yesus nagtagumpay sila dahil sa dugo ng kordero. O ganun, nagtagumpay dahil sa dugo ng kordero. Kaya humatol kay Satanas. O meron bang makakahatol na tao kay Satanas? Diyos lang ang humahatol doon. Hinahantay na lang ni Satanas yung parusa sa impyerno. Ganun po. Kaya mali pong aral yun. Bulaan po yung tagapangaral na ang Yesus mo tao, bulaan po yun. Bulaan po yung ganun. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito sa 1:16-11. Tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ito ay hinatulan na. O siya umatol sa Diablo Nung dahil nagtagumpay siya dahil sa dugo niya, ganun, hinatulan niya yung Diablo. Para kasi yung Diablo may kapamalaan sa kamatayan yun para matubos niya yung mga tao. Diyos po yung Panginoong Yesus kasi siya yung justice Siya yung may-ari ng langit at lupa Siya nagbigay ng utos Kasi yung sanlibutan, ibinigay na yan ng Ama sa Kanya. Nilalang niyang sanlibutan para sa Panginoong Yesus. Hinatulan na po yun yung Diablo. Siya yung umatol sa Diablo. Hindi po yung angahatol tao sa buong sanlibutan, sa buong mundo, kabubuhan po yun. Mga antichrist po yung ganong aral, yung Jesus mo tao. Ayun, miyembro rin po ng 666 yun. Kala nyo sa Diyos. Hinatulan na yung Diablo, ang nagtagumpay nga siya ang Panginoong Yesus dahil sa kanyang dugo. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Hebreo. Yung ahatol po sa sanlibutan, Diyos po yun, yung Panginoong Yesus po yun, ganun po. Hindi po siya tao. Nagkatawan tao siya para matulungan niya yung binhi ni Abraham. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi sa kanya lang kasi ang lahat ng bagay para sa Panginoong Yesus. Nasa kanya yung kaayusan yun. Kaya kailangan niya magkatawan tao para matubos niya yung tao sa kasalanan. Ganun po. Para mailigtas nila sa kamatayan. Sabi po ng banal na kasulatan. Siya nga'y humatol si Diablo dahil sa kanyang dugo di ba? Nagtugumpay sila, hinagis yung Diablo sa langit. O dahil hinatulan niya, siya humatol. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa sa Hebreo 2:10. Sapagkat marapat sa kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay. Sa kanya kasi inukol yung lahat ng bagay. Hindi lang sa Panginoong Yesus yung lahat ng mga bagay. Kaya sa kanya yung may kaayusan ng mga tupa. Nagkatawan tao siya para matubos niya yung tao sa kasalanan. Ito, basahin ko sa inyo pa. Patuloy ko po. Sa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay. Sa pagdadala ng maraming anak, sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Sapagkat ang pinapagimbanal at ang pinapagimbanal ay pawang sa isa na dahil dito, hindi siya niyang tawaging silang mga kapatid. At muli ilalaga ko ang aking pagkakatiwala sa kanya. At muli narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Binigay na sa kanya ng Ama yan kaya siya yung nag-aalaga sa tupa, siya yung nagbigay ng utos. Patuloy ko po. Dahil sa mga anak, ay may bahagi sa laman at dugo. Na siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito upang sa pamagitan ng kamatayan, ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan. Sa makatwid ay ang Diablo. Kita nyo nga, inatulan niya yung Diablo dahil sa kanyang kamatayan. Para matubos niya tayo sa kasalanan.
At mailigtas silang lahat dahil sa takot sa kamatayan na nasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. O kita nyo nga, siya umatol sa dyablo dahil sa kanyang kamatayan. Hindi naman kasi namatay yung pagkataong loob ng Panginoong Hesus. Yung laman lang at dugo para patubos niya yung tao sa kasalanan. Kasi yung tao, yung sanlibutan, nilang mag-ama para sa anak po yun. Kaya nasa kanyang kayusan, para matubos niya, nagkatawan tao siya, ganun po. Ito, basahin ko sa inyo muli rito. Sa Hebreo 2:14, na dahil sa mga anak, ay may mga bahagi sa laman at dugo. At siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito. Upang sa pamagitan ng kamatayan, ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan. Sa makatwid, ay ang dyablo. O kuta nyo nga, kaya mo bang malupig yung dyablo kung tao ka? O Diyos po yun, yung justice, kasi siya yung may-ari ng langit at lupa. Siya yung nagbigay utos, siya yung... Kaya nga sabi nga sa inyo, kung meron kang kumpanya, syempre ikaw ang batas doon, ikaw ang masusunod, di ba? Kung meron kang pabrika, kumpanya, ikaw ang masusunod doon. Ganun din ang Panginoong Yesus. Siya yung may-ari ng langit at lupa Siya nagbigay ng utos Kaya siya rin po yung masusunod, siya yung justice, ganun po. Siya yung justice, yung Panginoong Yesus. Kasi lahat ng mga bagay ay ginawa yan para sa Panginoong Yesus, di ba? Ginawa yan para sa Panginoong Yesus. Kaya siya po yung justice, siya po yung nag-aalaga ng tupa para matubos niya tayo sa kasalanan. Ginawa ang lahat ng mga bagay para sa Panginoong Yesus. Kaya siya po yung nagbigay ng utos, siya yung justice, ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa may Kolosas. Para sa Panginoong Hesus po kasi yun Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kaya kailangan niya tubusin yung tao para makatulan niya yung dyablo, di ba sabi sa banal na kasulatan. Upang malipol niya ang may paghahari sa kamatayan, di ba? Siya nga lumipol sa dyablo condemn na si Satanas hinihintay na lang doon kaparusahan po. Meron bang makakaano kay Satanas? Ang Diyos lang may kakayahan doon. Ito po, kasi yung lahat ng mga bagay, para sa Panginoong Hesus lahat yan. Kaya, kailangan niya magkatawan tao para matubos niya tayo sa kasalanan. Siya yung nagbigay ng utos Kaya siya po rin yung justice ng lahat. Siya yung umatol sa Gomora, sa may kapanahunan ni Noe, at saka yung kapanahunan ni Moises. Siya po yung Panginoong Hesus. Ito po sabi po ng banal na kasulatan, kasi nasa kanya yung lahat yan, bigay na sa kanya ng Ama lahat yung lahat ng mga bagay. Ito po sabi sa Kolosas 1:15 hanggang 16. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan, sangkalupaan, at ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita. Maging mga luklukan o mga pasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay nilalang sa pamagitan niya at ukol sa kanya. Kanya yan Kaya siya yung justice. Siya yung nagbigay ng utos sa mga tao. Kaya siya yung may-ari Kaya siya yung maghuhukom. Papayag ba kayo maghuhukom tao? Mali pong aral yon. Mga bulaan po yung maghuhukom sa buong mundo tao. Bulaan po yung mga propetang ganun. Kaya ukol sa kanya yan. Nilalang lahat ng bagay para sa kanya, sa Panginoong Yesus. Siya ang nasa kayusan niyan, kaya nga siya nagkatawan tao para malipol niya nga yung may paghahari sa kamatayan, di ba? Yung dyablo. Ganun po, siya po yung hukom ng lahat Siya yung nagbigay ng utos, siya rin yung maghuhukom. Ito, binisabi rito, siya yung nagbigay ng utos. Dito po sa sa may
Galatia. Siya nagbigay ng utos eh. Kaya yung maghuhukom, Diyos po yun. Kasi siya yung may-ari ng langit at lupa eh. Ano yan, maghuhukom tao? Mali po yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan eh. Siya nagbigay ng utos, o siya rin yung hukom. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito po sa Galatia 6:2. Magdalahan nga kayo ng pasanin sa isa't isa. Tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. O siya nagbigay ng utos eh. Tapos, ang hatol sa buong mundo tao, hindi po yun. Ang Panginoong Yesus, siya po yung nakakasiyasat ng puso, siya yung nagbabantay sa kaluluwa ng tao, o ganun po, siya po yung nagbabantay sa tao. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Siya yung nagbabantay sa tao eh. Gagantiin niya ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. O siya yung nagbabantay sa tao eh. Alam niya yung ginagawa ng tao, alam niya, ganun po. Kaya ang hukom natin, yung maghukom, Diyos po yun. Hindi pwedeng maghukom po sa buong mundo tao, kabubuhan po yun. Mga bulang probeta po yun. Ito po sa Kawikaan 24:12. Kung iyong sinasabi, narito, hindi kami nakakaalam nito. Hindi ba niya binubulay na siyang tumitimbang ng mga puso, na siyang nag-iingat ng iyong kaluluwa? O, yun o, siya nag-iingat ng kaluluwa eh. Hindi ba nga niya nalalaman? At hindi ba niya gagantiin ang bawat tao ayon sa gawa niya? O, gagantiin niya ang bawat tao ayon sa kanyang gawa eh. Siya nagbabantay sa mga tao, Panginoong Yesus. O, sa buong mundo po yun, o, may tao bang ganon? O, kabubuhan po yun. Ang mata ng Panginoong Diyos, Panginoong Yesus, nasa bawat dako po yan. Ganun po. Nasa bawat dako. Siya yung nagbigay ng utos, o siya rin yung maghukom. O hindi naman pwedeng maghukom tao. Ano ka? Kabubuhan po yun, mga bulaan po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kasi yung mata ng Panginoon, nasa bawat dako po yan. Siya nag-iingat ng kaluluwa, o siya nag-iingat po noon. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Kawikaan 15:3. Ang mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. O siya yung nagbabantay kaya nga gaganti niya ang bawat tao eh. Ayon sa kanyang gawa eh. O meron bang maghukom tao? O God of Justice, sabi ng banal na kasulatan. Ganun po, siya po yung maghukom, siya yung nagbigay ng utos, o siya rin yung hukom. Ito po sabi ng banal na kasulatan naman din po sa may Isaiah 33:22. Sapagkat ang Panginoon ay ating hukom. O yun o. Ang Panginoon ay ating tagapaglagda ng kautusan. O siya yung nagbigay ng utos eh. Tapos sabihin mo, tao. Diyos po yung maghuhukom, hindi po tao yun. Kabubuhan yun. Ang Panginoon ay ating hari. Kanyang ililigtas tayo. Yun o. Siya yung Diyos ng katulan eh, Panginoong Yesus. Siya po yun, sila pong mag-ama. Kasi yung sanlibutan, nasa Panginoong Yesus yan, nasa kanyang kayusan, kaya siya nagkatawan tao, matubos niya yung tao na sasampalataya sa kanya. Pag di ka sumampalataya, sumunod, hindi ka matutubos ng Panginoong Yesus. Kailangan sumunod ka, yun, para matubos ka niya. Kasi siya yung Diyos ng katulan siya yung justice. Bawat isa harap sa hukuman ni Kristo, diba? Sabi ng banal na kasulatan. Ito pa po sa Isaiah 30:18. At dahil dito, maghihintay ang Panginoon upang siya'y maging mapagbiyaya sa inyo. At kaya't magbubunyi siya at siya'y magdadalang habag sa inyo. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng katulan. Diyos siya ng katulan. Papapalad niya ang lahat na naghihintay sa Kanya. Siya yung justice, tapos yung maghukom sa lupa, tao, kabubuhan po yun, mga bulan.
Hulaan po yan, diyan kayo sumasama, madadaling kayo niyan sa hukay, sa impyerno. Yung ang Isus mo tao, nako. Kasi siya yung Diyos ng katulan, yung Panginoong Isus, harap sa tayo kinakailang mahayag sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti ayon sa kanyang ginawa. Ito po sabi rin sa banal na kasulatan dito sa sa Deuteronomio 1:17. Huwag kayong magtatangi ng tao sa kahatulan. Inyong didinggin ang maliit na gaya ng mati. Huwag kayong matatakot sa muka ng tao sapagkat ang kahatulan ay sa Diyos. O Diyos yung hahatol eh. Ang kahatulan sa Diyos. Siya yung hahatol. Diyos po yung hahatol. Hindi po yung tao. Mga mali po yung sabi mo tao yung hahatol sa sanlibutan, sa buong mundo. O, mali po yun. Mga bulaan po yun. Diyos po yung ating Panginoong Yesus. Siya yung nagbigay ng utos. Siya yung maghuhukom kasi siya yung nagbigay ng utos eh. Siya yung nagbabantay sa tao, di ba? Nalalaman niya yung puso't isipan ng tao, gano'n, no? O, alam niya yung puso't isipan ng tao. Kaya Diyos po yung ating Panginoong Yesus, hindi po yung tao, gano'n po. Siya po yung nagbabantay, siya yung God of Justice, yung Panginoong Yesus. Sabi sa banal na kasulatan. Mababasa niyo po yun sa may Malakias 2:17. God of Justice. Siya yung Diyos ng katulan eh. Siya nagbigay ng utos eh. Sabi nga sa inyo, kung meron kayong kumpanya, syempre ikaw ang masusunod dun sa kumpanya mo, di ba? O ikaw ang batas dun. O siya yung may-ari ng lahat eh. Siya nagbigay ng utos din. Di siya yung batas, siya rin yung hahatol eh. Sa sanlibutan, sabi ng banal na kasulatan eh. Yung ating hukom, Diyos, ito po sabi ng banal na kasulatan, no? Ito pa rin po sa mga awit, dito sa mga awit po. Para sa 50 ng awit, 5:6. Pisanin mo ang aking mga banal sa akin, yaong nakikipagtipan sa akin sa pamagitan ng hain. At ipahayag ng langit ang kanyang katwiran, sapagkat ang Diyos ay siyang hukom. O Diyos yung hukom natin eh. Sino ba maghuhukom? Yung Panginoong Yesus. O na kailangan tayong mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, di ba? O sabi ng banal na kasulatan, Diyos po yung maghuhukom. Mali po yung aral na ang Yesus mo tao. Ito, sabi ng banal na kasulatan din naman dito sa sa may Roma 14:10. Ito po sa Roma 14:10. Dapat ikaw bakit humahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawawalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos o hukuman ng Diyos. Sino ba yung huhukom? Ang Panginoong Yesus, siya po yung huhukom. Tayo kinakailang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti ayon sa kanyang ginawa. O di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa 5. Yung maghuhukom Diyos po yun. Siya yung may-ari eh. Siya yung batas eh. Siya nagbigay ng utos. Kaya siya yung batas. Ako alam ko po yung batas eh. Yung batas po kasi natin dito sa tao mali eh. Ang pinarurusahan yung gumagawa lang ng masama. Kahit hindi nga gumagawa ng masama, di ba? Mapaparusahan nila. Ayon sa banal na kasulatan, yung masama lang ang pinaparusahan, yung mga gumagawa ng masama. Kung gagawa ka ng batas sa tao, ganun po. Pag masama ang ginawa, yun. Kaya nga gaganti niya ang bawat tao ayon sa kanyang gawa, di ba? Ang gumagawa ng masama, tatanggap ng gawang masama, sabi ng Diyos. Ganun. Ganun po yung pinarurusahan yung mga gumagawa ng masama. Kung gagawa ka ng batas ng tao, ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa naman, sa may 2 Korinto 5:10.
Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. O yung Diyos yung maghuhukom, si Kristo, di ba? Diyos po yun, kasi siya yung maghuhukom upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan. Ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. O yun o, kung gumawa ka ng mabuti, o tatanggap ka ng kabutihan, doon ka sa langit. O pag gumawa ka ng masama, o parusahan ka, doon ka sa impyerno. Ganun po yung paggawa ng batas. Yung kung gagawa ka ng batas, o dapat mabuti. Gagawin mo ang matuwid sa mata ng Panginoong mong Diyos. Ganoon ng paggawa ng batas. Dapat yung pinarurusahan, yung gumagawa ng masama, ayon po sa banal na kasulatan. Gaya ng sinabi ng Panginoong Jesus dito, no, sa may Kolosas, ito po. Ganun po yung batas ng tao, yung dapat pinarusahan, yung gumagawa ng masama. Kasi ganun din yung sa Diyos Yung pag gumawa ka ng masama, o tatanggap ka ng gawang masama, o ganun po yung paggawa ng batas. Ito po sabi sa Kolosas naman. Pag gumagawa ng masama, o masama ring ibibigay sa iyo ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Siya yung hukom sa mga buhay, sa mga patay. Ito po sa sa may Kolosas 3:23, sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ayon sa masama na kanyang ginawa. At walang itinatanging mga tao. O ganun o yung masama po, pagka dyan sa batas natin sa tao, yung masama po yung gumagawa, yun po yung pinarurusahan. Ganun po yung paggawa ng masama. O ganun po yung paggawa ng batas, yung mga masama pinarurusahan, hindi yung mga walang kasalanan. O nagnakaw, yung parusahan mo. Ganun po, ganun yung paggawa po ng batas. Ito po rin sabi kasi siya yung hukom, di ba? Yung Panginoong Yesus. Siya po yung hukom sa tao, sa mga patay, tsaka mabuhay, yung Panginoong Yesus. O may maghuhukom ba na tao? Siya nga nagbigay kasi nga yung sanlibutan, nilalang niyan para sa Panginoong Yesus. Kaya nagkatawan tao siya para matubos niya yung tao sa mga kasalanan at mahatulan yung Diablo, di ba, na may paghahari sa kamatayan. Tsaka umatol si Diablo dahil sa kanyang dugo, di ba? Sabi. O ganun po. Ito, siya po yung hukom sa sa mga patay at mga buhay, yung Panginoong Yesus. Pwede ba yung hukom tao? Maghukom tao, papayag kayo. Maghukom sa buong mundo tao. Pabubuwad yun yung mga aral niya. Mga bulang po yung mga tagapagturo yun Ito po sa ikalawang Timoteo 2, kalawang Timoteo 4:1. Ito po sa kalawang ipinagtatagabilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpakita at sa kanyang kaharian. O kita nyo nga, pagbabalik niya, magpapakita siya yung hukom sa mga buhay at sa mga patay. O maghuhukom tao, sabihin mo, hindi pa pwede yung maghuhukom tao. Mali po yun. Yung Diablo nga, natulad niya dahil sa kanyang dugo, di ba? Siya po yung nakipagtipan sa lumang tipan at bagong tipan. Siya po yung gumawa ng tipan noon. Ito sabi ng banal na kasulatan, para maintindihan nyo, ang yung maghukom sa buong mundo, Diyos po yun po yung Panginoong Yesus. Kaya siya nagkatawan tao para malupig yung Diablo na may paghahari sa kamatayan. O matulin yung Diablo, di ba? Siya nga umatol sa Diablo Condemn na si Satanas hinihintay na lang nun kaparusahan sa impyerno. Siya po yung yung nakipagtipan nung una, yung sa lumang tipan. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa sa may Hebreo 9:15. At dahil dito, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang para matubos niya na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako ng manang walang hanggan.
Sapagkat kung saan mayroong tipan, doon kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. O yun o, siya yung gumawa ng tipan sa lubang tipan eh. O, kailangan siyang mamatay para maano, kasi nga nasa kanya yung kaayusan ng lahat eh. Basahin ko sa inyong muli. Sapagkat kung saan mayroong tipan, doon kinakailangan ng kamatayan ng gumawa niyaon. O siya yung gumawa ng pakikipagtipan sa lubang tipan, di ba? Siya yung namatay doon. O siya yung namatay na tinubos niya sa kasalanan ng mga tao. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. O sino ba ang namatay? O di ba siya sa lumang tipan, o? Sa ibang paraan, walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. O yun o. Kaya ang unang mga tipan ay hindi talagang walang dugo. Sapagkat ang salita ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ayon sa utusan, ay kumukuha siya ng dugo ng mga bulong baka, ng mga kambing na may tubig, at balahibong mapula ng tupa at isopo, at Iniwisikan ng aklat, gayon din ang buong bayan. Na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na inutos ng Diyos tungkol sa inyo. Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan ng pangasiwa. Ay pinagwiwisikan niya ng dugo, gayon ding paraan. Sa gayon ding paraan, ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nalilinis ng dugo. Maliban sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Ayan o. Nagkatawan tao ang Panginoong Yesus para matubos niya sa kasalanan. Siya rin yung gumawa ng lumang tipan eh. Kaya nga, di ba, sabi rito, kailangan mamatay ang gumawa. O, di ba, isinacrifice niya nga yung sarili niya, di ba, nagkatawan tao siya. Para yung walang kabuluhan kasi yung unang tipan kung hindi mamatay yung gumawa, sabi rito. Basahin ko sa inyong muli dito. Dito po sa Hebreo 9:16. Sapagkat kung saang mayroong tipan, doon kinakailangan ng kamatayan ng gumawa niyon. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang paraay, walang anumang kabuluhan. Samantalang nabubuhay ang gumawa. O di ba, nagkatawan tao siya. Siya po yung nakipagtipan din doon sa lumang tipan at saka sa ating ngayon sa bagong tipan. Para matubos niya yung tao sa kasalanan. Siya po yung, kasi yung sanlibutan, nilalang mag-ama para sa Panginoong Yesus. Kaya nasa kanya yung kaayusan. Siya po yung nagbabantay sa tao, sa kaluluwa, alam niya yung isipan ng tao, siya yung hahatol, ganun. O meron ba nga hatol tao sa buong mundo? O di ba kabubuhan na aral 'yun? Hatol sa buong mundo tao. Sa Diyos nga ang kahatulan, di ba sabi sa Deuteronomy 1:17. Huwag kayo matatakot sa mukha ng tao sapagkat ang kahatulan ay sa Diyos. O sino ba ang hahatol? Ang Panginoong Yesus, o di ba? Gagantiin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. O ganun, no? Sabi ng banal na kasulatan. Kasi siya yung nakakaalam ng puso't isipan ng tao. Siya yung istorya ng tao, alam niya. O ganun. O siya yun. Siya yung nagbigay ng utos. O siya rin yung maghukom. Di ba? O siya yung tagapaglagda ng kautusan. Sabi rito, di ba? Siya kasi yung may-ari. O, may-ari kasi siya. Siya yung may-ari ng langit at lupa, o kaya siya yung nagbigay ng utos. Pero yung utos niya, galing po yun sa Ama, ganun po. Siya kasi yung tagapamahala ng binigay sa kanya ng Ama. Kaya kailangan niyang magkatawan tao para matubos niya yung sasampalataya sa kanya. Yung sumasampalataya po sa Panginoong Yesus sumusunod. Yun po yung natubos. Yung mga nasa ilalim po ng kautusan, sabi po sa Galatia at saka sa Roma, ganun po, yung mga natubos niya. Siya po yung may-ari. Siya yung maghukom eh. Ito sabi ng banal na kasulatan sa talingaga. Kaya nga siya yung nagbigay ng batas eh. Siya yung may-ari. Kaya nga sabi sa inyo, kung meron kayo, alimbawa, ikaw may-ari ng SM,
ng SM, di ba? O kaya ng Philippine Airline. Siyempre, ikaw ang nagbibigay ng batas dyan sa mga trabahador mo. O pag nagkamali sila, tatanggalin mo, di ba? O hukuman mo. O ganun. O kaya may-ari ka ng bus. O siyempre, ikaw may-ari halimbawa ng Partas. O siyempre, ikaw ang batas dun sa kumpanya mo. Ganun. O ganun din ang Panginoong Yesus. Siya may-ari ng langit at lupa. Siya nagbigay ng utos. O siya ang batas, siya ang maghuhukom. O ganun. Siya po yung God of Justice, yung Panginoong Yesus po. Siya ang huhukom sa mga buhay at sa mga patay. Kasi binigay niya ng Ama sa Kanya yung lahat ng mga bagay. Gaya sabi rito ng talinghaga rito, sabi rito, basahin ko sa inyo rito, kaya mahaba-haba tong kwentong to. Sabi rito sa talinghaga. Kasi siya yung may-ari, siya yung masusunod dapat, di ba? O ito, siya yung nagbigay ng batas. O ito, dito po sa Mateo 21, tapos hanggang 15, dito po. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sambayan na lumabas sa pagkaumamaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubusan. At nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa isang denaryo bawat araw, ay sinugo niya sila sa kanyang ubusan. At siya'y lumabas hanggang malapit na ang 3 oras at nakita ang iba sa pamilya na nakakatayong walang ginagawa at sinabi niya sa kanila, "Magsiparehan din naman kayo sa ubasan at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran." At nagsiyao ng kaniyang lakad sa ubasan. At lumabas siyang muli ng malapit na ang oras ng 6 at 9 at gayon din ang ginawa. At lumabas siya ng malapit na ang 11 oras at nakasumpong siya ng mga iba na nakatayo at sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nakakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa?" At sinabi niya sa kanya, "Sapagkat sino may walang umupa sa amin." Sinabi niya sa kanila, "Magsiparito din naman kayo sa ubasan." At nang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon sa ubasan, sa kanyang katiwala, "Tawagin mo ang manggagawa at bayaran mo sila ng kaupuhan sa kanila at mula sa mga huli hanggang sa una." At nagsilapit ang mga upahan nang malapit na ang 11 oras at tumanggap bawat tao ng 1 denaryo. Nang magsilapit ang mga nauna, ang isip nila ay magsisitanggap sila ng higit at sila ay nagsitanggap din ng bawat tao ng 1 denaryo. At ang kanilang matanggapin ay nagbulong-bulungan laban sa puno ng sambayan na nagsasabi, "Isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli. Sila'y pinantay mo sa amin na aming binataang hirap ng maghapon at init ng nakasusunog." Ayan, nakasusunog, sabi rito. Datapwat siya sumagot at sinabi sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita iniring. Hindi baga nagkayari ka sa akin ng 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at tumayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin sa iyo. Hindi baga matuwid sa akin na gawin ang ibig ko sa aking pag-aari? Masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti." Ayun o. Matuwid na, sabi niya rito, hindi baga matuwid ang aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari. Ayun o. Siya kasi yung may-ari, kaya siya yung batas. Ganun po. Siya yung batas, siya yung may-ari, kaya karapatan niya siya yung hahatol. O gaya ng meron kang kumpanya, siyempre ikaw masusunod doon sa kumpanya mo, ikaw yung batas doon na masusunod, di ba? O gaya rito, sa talinghaga ng ubasan, yung isa kasi, nagtrabaho 1 oras lang, tapos yung iba, nagtrabaho ng mga ilang oras, tapos pare-pareho sila ng sinweldo. Siya yung may-ari, yung nagpatrabaho sa talinghagang ito ng Panginoong Yesus. Siyempre, siya yung masusunod, siya yung batas, siya yung nagbigay ng patrabaho, di ba? O ganun.
Ganun din ang ating Panginoong Yesus, siya nagbigay ng utos eh. Siya yung masusunod, siya yung batas, o siya yung hatol, ganun po. Ito, kasi ito nga, nagkasundo sila sa isang denaryo, sa isang araw. May nakita siya mga ibang walang trabaho, tinawag niya isang denaryo din. Tapos merong nagtrabaho, isang oras na lang, isang denaryo din. O tas nung swelduhan na, o pare-pare silang sweldo. O nagreklamo yung iba kasi maghapon sila nagtrabaho. Tapos yung isa, isang oras lang. O sabi ng Panginoong Hesus dito sa talingagang to, o, di ba matuwid ang gawin ko sa aking pag-aari? O yun, kasi sa yung batas, pagka meron kang, halimbawa, meron kang kumpanya, ikaw ang masusunod doon kasi ikaw yung may-ari, ikaw ang gagawa ng batos doon sa, ano mo, di ba? Sa company mo. O ganun din yung Panginoong Hesus sa talinghagang to, siya yung nasunod. O siya yung masusunod kasi siya yung may-ari ng langit at lupa eh. Siya yung justice. O kaya nga siya yung nagbigay ng utos, o siya yung justice, di ba? Tayo, kinakailangang mahayag sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng ganti ayon sa kanyang ginawa. O meron bang maghukom na tao? Diyos po yung maghukom, mali po yung hakanin nyo ng Panginoong Yesus tao. Ganun po, yun po yung ating paksang natapos. God is God of justice. This is our Lord Jesus Christ. God bless po. Sana naiintindihan nyo yung maghuhukom. Hindi po tao, Diyos po yun. Sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong matatakot sa mukha ng tao sapagkat ang katulan ay sa Diyos. O ganun. Sa Diyos po yung katulan eh. Diyos po yung hatol. Kaya yung Panginoong Hesus natin, Diyos po yun. Siya po yung God of justice. Siya yung nagbigay ng utos, o siya rin yung maghuhukom. Kasi siya yung Diyos, siya yung nagbigay ng utos, siya yung maghuhukom. O yun po yung ating paksang natapos ng ating ang maghuhukom Diyos. Yun po yung Panginoong Yesus. Hindi po tao yung maghuhukom, mali po yung tao, bulaan po yun. God bless po. Mga miyembro po yun ng 666. Yung ganun po, yung mga tao yung Panginoong Yesus. Mali po aral yun. Hindi po sugo yun. God bless po. Sa pangalan Panginoong Yesus. Ingat po kayo. Thank you for watching this. God bless.